Paano kaya ako makakatulog mamaya? Yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa multo ng madre. Alam naman nating lahat, ang multo ng madre ang isa sa pinaka nakakatakot na form ng multo. Yung sender natin today ay anonymous, and this story happens sa isang retreat house sa Tagaytay na pagmamay-ari ng mga madre. Enrolled ako sa isang Catholic school sa QC. Yung eskwelahan na yun ay pinamumunuan ng mga madre. Alam niyo ba, sa Catholic school, hindi mawawala yung retreat kasi for them, yung retreat ay isang spiritual therapy para sa estudyante and dun sa parents ng student. So fast forward, nag-retreat kami sa Tagaytay, 3 days and 2 nights, and yung dalawang gabing yun ay yung isa sa pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Yung lola ko yung kasama ko nung retreat. Pagdating namin doon sa retreat house, peaceful naman yung aura, nakaka-relax, and yung ambience niya, hindi mo i-expect na meron ka mga kababalaghan mararanasan. Yung kalakaran ng retreat na yon ay at the student, may parents or guardians na kasama, and solo-solo yung kwarto. Per room ay may sariling toilet and bath, also balcony. Yung first night actually parang okay naman parang normal lahat, wala namang kakaiba. And the second night, doon parang nag-umpisa yung mga kababalaghan. Required kasi kami na sabay-sabay bumaba yung students and parents for dinner. I could vividly remember na bago kami bumaba, talagang nilock namin yung door. Actually, hindi nga lang yung door ng room pati yung balcony. Para lang sure na walang gamit, walang nakawan. Sino bang hindi naglalak, diba? Dinner na kami, may activity pa after na umabot ng 9 p.m. po, sabay-sabay na kami umakyat. And ang pinagtataka ko, bigla akong in-approach nung isa sa parent nung classmate ko, and ang sabi sa akin was, sinara namin yung room nyo kasi pagdaan namin nakabukas. Nung narinig namin yon, we were so confused. Yung lola ko, sabi niya, ha? Nilak namin yung door. Like, malinaw sa utak namin, hindi kami pwede magkamali. Pero they insisted na no, bukas nga talaga. So what we did, of course, ang first instinct namin was, we rushed to our things, chinek kung may nawawala bang gamit, one by one. Wala namang nawawala. Hinayaan na lang namin, baka nagkamali lang kami, di talaga namin na-lock. Pero akala namin, doon na nagtatapos lahat. You know what, guys? In the middle of our sleep, bigla kami nagising ni Lola. And nang gumising sa amin ay isang napakalakas na katok. The knock was just so loud na kaya talagang bumulabog nang natutulog. Kasi yung pagkakakatok niya pa, parang may emergency. So nakakataranta talaga. Kinabahan kami ni Lola. Bumangon ako, I checked the door. And guess what? Pag-open ko, walang tao. Hindi pwedeng guni-guni lang namin yun kasi dalawa kaming nakarinig and nagising. After checking kung may tao ba or wala, I checked the time and it was 12 a.m. Sabi na lang ng lola ko, matulog ka na. Of course, hindi na ako bata. Alam kong nung time na yon, minumulto kami. Pero hindi pa doon natatapos ang gabi. Hindi ako